Hi! Gandang umaga po mga kapatid. Dito na po tayo ulit. Ang inyo pong kakampi, si Aling Marie. Binabati ko po at pinupuri si Kong Manuel sa pagsasabi niya ng mga katotohanan regarding sa mga pagtuklas sa mga budget na kinukuha sa pondo ng bayan. Pag-alaman po natin itong mula nung isang araw hanggang kahapon hanggang ngayon na pinagtatalunan po yung regarding sa GAA, yung General Appropriation Act, no? At dyan po ay may trilyong budget na nakalaan ang national ngayon 2025. Di po ba ay nagtatalo si Duterte at si BBM, si Presidente Marcos, na ang sabi nga po ay kasinungalingan ang bintang ni Duterte sa kanya. At sinabi naman ni Pres Bongbong na isang kasinungalingan ito, no? Dito po ay may nabasa ako na hindi ko po na-save na sinabi ni Senador Riza na wala siyang nakitang blanco. Subalit sumagot naman si Congressman Manuel, no? Na meron siyang ebidensya na talagang may mga blanco. Alam po natin na si Congressman Manuel ang isa sa mga kinakawawa dito sa Kongreso sapagkat siya po yung nagsasabi ng katotohanan. Si Congressman Manuel, no? Siya po ang pinatayan ng microphone noon, no? Ni Sandro Marcos nung in good term pa ang unity. Pinagtatakpan nila si Sara Duterte sa budget na nilulustay, no? Pero ibinubulgar sila nitong tatlong mahuhusay na tagapagbantay ng kabanambayan na si Congressman Manuel, Congresswoman Castro at Congresswoman Brosas, na po. Ngayon, nabuking din po ngayon ni Congressman Manuel na meron talagang blanco sa ipinasang mga papel. At ito nga po ay nireview ni BBM ng ilang araw, no? Ng ilang araw at hindi na nga po ito nagpasko, no? So, syempre, bilang presidente, ayaw niya masira ang kanyang administration. Pero, sigurado naman po siguro na bibigyan niya ito ng aksyon. Kung sino man itong gumagawa ng aliwaswas pagdating sa pera. No? Kasi nga po, di po ba, mag-e-eleksyon. Ito naman po ang aking opinion dito, no? Kasi may mga pumupuna naging analysis daw ako. May nagkomento dyan na ako daw isang analysis na sa politika ng mga politiko. Karangalan kong marinig yan. Pero ang katotohanan po, pinapaandar ko lang naman yung utak ko. Hindi po ako analysis. Bagkus ako po yung nagsasabi ng mula sa puso ko at ng tunay kong nararamdaman. At ako po ay simpleng mamamayan lang, no? Lahat po tayo may karapatan na i-analyze ang mga nangyayari at sabihin kung ano ang ating saloobin. No po? So, ito po ang aking nakikita sa mga nangyayaring ito. Di po ba pinagsisigawan ni Duterte na si Presidente Bongbong Marcos ay weak leader? Yan din po ang pinanghahawakan ng mga DDS. At sinabi rin ni
Sara Duterte na walang alam sa pagkapresidente si BBM. Pareho lang naman silang anak ng naging presidente. Pero siguro, ang nawalang matandang Marcos, hindi magtuturo sa anak niya na pumatay. No? Pero itong si Duterte, tsak tuturuan to ng ama na pumatay. So, kanino kayo titingin? No? Wala tayong papanigan, pero sa tama lang tayo titingin. No? Isang black at isang white. So, sa white type, titingin dahil malinaw yan eh. Malinis yan. Makikita agad natin kung ano ang mancha. Ngayon, ito. Ang pagkakaintindi ko po dito, mag-eleksyon. Kailangan ng mga tatakbo ang pambudget sa kanilang pagtakbo. Kung kaya't nitong December, nung nagkaroon na itong gaan na ito, no? Yung paggawa ng para sa national budget 2025. Tila ito po ay sinamantala ng mga kurap na kasamahan ni Marcos. Nakita po ni Senador Risa na wala daw naman pong blanco. Sumagot ngayon si Kong Manuel na meron siyang ebidensya na may blanco talaga. Sapagkat makikita po natin dito ang mga nasa gobyerno na nagtatrabaho o hindi. No? Siyempre, ang presidente taga-pirma lang yan. Hindi niya obligasyon na isa-isahin ito. Pero ginawa niya. No? And, ganun din po ang ginawa ni Kong Manuel. Si Kong Manuel po, ang batang ito na Partido ng Kabataan, na ngayon ay nakaupo bilang congressman. Ito pong batang ito na kongresista ay makikita natin ang kasipagan. Sapagkat nabubusisi niyan lahat ang mga papeles na nauugnay pagdating sa budget. Ano po? Ito po yung sarili kong opinyon. At sabihin niyo po sa akin kung mali ako o tama ako. No? Si Congresswoman Franz Castro po at si Congresswoman Arlene Brosas, kung makakaharap niyo po siya ng personal, makikita niyo po siya kung siya'y maarte, kung siya'y dekolorete ang mukha, kung siya'y puno ng alahas, bagkus makikita niyo ang mga kuko walang manicure. No? Ibig sabihin, sanay silang magtrabaho, no? Sanay silang magtrabaho ng gampanan ang talagang trabaho kung saan sila nagtatrabaho. Eh dahil sila ay nasa kongreso at bantay sila ng ating pondo, makikita nyo na mayroong nangyayari sa kanilang trabaho. May mga nabubulita sila or may mga nabibisto sila na mga katiwalian kagaya ng confidential fund ni Sara Duterte. Kaya nga pinag-iinitan no? 'Di ba? Ito yung mga tao na pinag-iinitan ng both side ng uniteam, no? Kaya lang hindi sila natinag at wala silang kinikilingan pareho. Hindi sila kumikiling kay Marcos, hindi sila kumikiling kay Duterte, bagkus yung tama lang ang sinusunod nila. Parang tayo, wala tayong tinitingnan sa mga yan. At kung sinong gumagawa ng tama, yun lang ang ating sinusuportahan. So ngayon, sa pagkakataong ito, na nagkakabistuhan na mismo mga nandyan sa gobyerno ay halos magnanakaw lahat. At sinasamantala nila ngayon ang kahinaan ni Marcos Kuno. Siguro iniisip nila hindi na magre-review si Marcos. Siguro iniisip nila wala nang ibang kongresista na papalag o magsasaliksik ng mga katotohanan sa mga papeles. So, itong mga kandidatong ito, kailangan niya ng pera
Sa buwatan na lang yan. Kung sino man niyang may kagagawan yan na nag-leak, no? Lumabas ang mga walang nakadetalye, mga blanco. No? May pera, pero walang nakadetalye kung saan gagamitin yung budget. Siyempre, kukunin na lang nila yung pera. Akala nila makakalusot dahil wala ngang nakasaad kung saan gagamitin. Siguro wala silang maisulat na paggagamitan ng pera at akala nila iaabot na lang ng iaabot yung pera. Ang sistema nyo, ilan libo yun? Ilan libo yun na bibigyan ng budget? Trilyon ang gagamiting pera sa national budget para ipamahagi sa lahat. Nandiyan na po yung lahat, no? Lahat ng sangay, lahat ng ahensya bibigyan ng budget. Lahat, pati mga LGUs yan. Ngayon, nagkabistuhan. Kung hindi ito nabisto ni Kong Manuel at kung hindi ito pakikinggan ni Marcos, sino ang kawawa? Sino ang lalabas na magnanakaw? Si Marcos na naman. Diba? So, sa ganitong pangyayari, kapag si Marcos ay hihina-hina talaga, kapag siya talaga ay hindi naging listo sa paligid niya dyan sa gobyerno, mananatili sa isip ng mamamayan na siya ang magnanakaw. Sinabi ko na po yan noon. Hindi lang ang presidente ang pwede magnakaw sa budget ng bayan. Nauna na nagnakaw ang vice president. Ano pa kung itong mga nasa kongreso, nasa senado ay hindi maging magnanakaw? Lalo na ngayon na kailangan nila ang budget. No? Mga kapatid. Pag tinawag pong budget, ibig sabihin, kung ikaw ay isang mayor, hihingi ka ng budget for national budget dito sa national government, papuntang LGU. LGU hihingi ng budget sa national, sa presidente. No? Ngayon, eto, kung ang isang mayor ay hihingi ng budget, nakasaad doon kung saan gagamitin yung mga hinihinging budget na yun. Kumbaga, gagawin ang kalsada, magpapatayo ng mga housing project, ipagagawa ang isang ganito, magpapagawa ng tulay, mamimigay sa mga senior citizen, mamimigay sa mga lahat, no, ng kaawa-awa. Lahat po yun nakadetalye. At yan po ay bibigyan ng national ng tamang panggastos dyan, tamang budget dyan. Ngayon, yung mga nakaupong yan na humihingi ng budget, sila na yan ang bahala. Magpapakita lang sila dyan na binubutas ang kalsada, katibayan na po yun. Pero katotohanan, kung ang budget mo ay 200 bilyon, ang magagastos lang dyan ay nasa 100 bilyon. So yung 100 bilyon, nasaan? Alam nyo na yan. Di po ba? Ganyan po ang simpleng pagnanakaw ng mga politiko sa pera ng bayan. Siyempre, papakita ka. Meron ka housing project, meron ka ginagawang tulay, meron kang namimigay ka ng ayuda, merong ipinagagawang kalsada. Pero saan ka? Hindi buong yun ay naaayos. May mga nagpapagawa nga ng kalsada pero yung poste ng ilaw nasa gitna I-extend nila yung kalsada pero yung poste ng ilaw nandoon hindi inaalis. Di po ba? Kaya yan mga kapatid, ito pong General Appropriation Act ang pinagkakaguluhan ngayon. No? Yan po ngayon ang
kinukupitan ng mga nagwawalang hiya sa gobyerno at ang madidiin dito ay ang presidente. Kaya ito si Presidente Bongbong Marcos, i-push natin na maging listo, i-push natin na tanggalin ang reyna ng korupsyon sapagkat hanggat nandyan yan, matuturuan niya ng kanyang mga alipores at mang-i-encourage pa yan ng mga kapwa nila kasamahan dyan kung paano magnakaw. Sinong kawawa? Diba si BBM? Kaya tayo mga kapatid, bilang tayo yung malaking source ng Pilipinas, tayong pinakamalaking pinagkukunan ng pondo ng bayan, i-push natin ang presidente sa ngayon na manindigan, i-impeach si Sara Duterte, tanggalin, wag iboto ang lahat ng nalalaman ninyo na magnanakaw sa gobyerno. Akin pong pinanghawakan ng boto, no? Para kay Senadora Franz Castro, Senadora Arlene Brosas, at kay Congressman Manuel ng Kabataan Party List. Hinding-hindi po yan mabubura sa aking listahan ng boto. Hindi po porket sila'y nagkikita-kita kami at nakakausap ko ay sila ay dahil lang dyan kaya ako iboboto. Hindi po, sapagkat sa kanila nagmula ang mga katotohanan na ang pera natin ay nilulustay. Kung hindi sa sipag at tiyaga nila sa trabaho, hindi natin malalaman na tayo ninanakawan ng mga hudas na nasa gobyerno. At si Presidente BBM ay ating i-push na maging listo na siya sapagkat siya ang kakawawain ng taong bayan kung muli na naman tayong nanakawan ng limpak-limpak na pondo ng bayan. Maawa naman siya sa kanyang sarili dahil ang taong bayan namulat na ang mga Marcos ay magnanakaw. Kung hahayaan niya na ninanakawan tayo ng kanyang mga kasamahan, siya na naman ang sisisihin at mamasamain. Tama na! Mr. Bongbong Marcos, kumilos ka! No? Ang tingnan mo ay ang side ng taong bayan para sa'yo kung sakali na mapatino mo itong ating gobyerno. No? Kami humihiling sa'yo, umpisahan mo na. Pagkatapos itong eleksyon, hinihintay ka namin, i-impeach na si Sara Duterte dahil habang nagtatagal, ikaw ang kawawa sa iyong kinatatayuan. Salamat mga kapatid, hanggang dyan lang po ako. Salamat.